Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking Day 15 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang huling series about anatomy of sin and temptation at ang topic po natin ngayong araw, August 11, 2024 ay expose or be exposed. At ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Samuel 11 verse 2 to 3. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. I roamed the roof. He saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." Sa Tagalog naman po, isang hapon, paggising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad mula roon. May natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Uriah na isang Heteo. Teaching number 1. Idleness leads to evil. Ang idleness ay yung walang kang ginagawa sa buhay, pahila-hilata na lang, walang plano sa buhay, at hindi busy sa buhay. Ang pagiging isang idle ay nauuwi sa paggawa ng kasalanan. Dahil sa pagiging idle mo ay nauuwi ito sa pag-iisip ng mga tukso at pagsunod sa bawat tukso. Example nito ay si David. Dahil sa pagiging idle niya ay nauwi ito sa kasalanan. Dahil daw po imbis na sadmaan siya ay nauwi ito sa purhilata na lang sa kanyang palasyo. Imbis maglid siya sa mga kawal niya doon sa gera. Teaching number 2. Sin gives birth to more sin. Pag ang isang tao ay nagkasala at ito'y pinagtakpan niya at ang kasunod na gagawin dito ay dadagdagan pa ang madaming kasalanan o gagawa pa ng madaming kasamaan. Teaching number 3. God likes expose. Ang ating Panginoong Diyos ay gusto ang mag-expose o malaman ang bawat kasalanan ng bawat tao. Ayaw niyang maging lihim ito. Example nito ay ang kasabihang ang bawat kasalanan ay talagang mabubunyag pagdating ng panahon. Lalabas at lalabas ang katunayan. Dahil ito sa ating Diyos, God's like expose. Application number 1. Be busy doing good. Maging busy po tayo sa mga pinapagawa ng ating Panginoon. Maging busy tayo sa mga salita ng ating Diyos at dapat ang buhay natin ay hindi nagiging idle at dapat puno ito ng wisdom mula sa salita ng Diyos. Dahil dito, napreprevent natin ang mga temptation o tukso at mga kasamaan o kasalanan. Application number 2. Do not be a hypocrite. Huwag daw po tayong maging hipokrito o patong-patong na kasalanan ang ginagawa natin sa bawat buhay natin. Iwasan po natin ito. Don't be a hypocrite. Application number 3. Expose or be exposed. Pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, huwag na natin itong pagtakpan pa o dagdagan pa ng maraming kasalanan. Dapat na i-expose po natin ang sarili kung nakagawa tayo ng kasalanan. At huwag po na pagtakpan pa ang ibang kasalanan at i-expose na natin ang sarili natin sa Panginoon. O umamin na tayo sa Kanya sa mga bawat kasalanan na nagawa natin. Sabihin na natin sa Kanya o aminin natin. Dahil kung hindi pa natin naaminin, ay ang Diyos pa ang mag-i-expose sa atin. Discussion:
Why do we need to repent as soon as possible before it is too late? We need to repent as soon as possible. Sabi nga na i-expose natin ang sarili natin at huwag na nating dagdagan pa ito ng maraming pang kasalanan. Dahil kung di natin i-expose o di pa tayo magre-repent sa ating Diyos, ay siya pa ang mag-expose sa kasalanan natin ng mas nakakahiya o napapasama talaga tayo. Kaya i-repent natin ang kasalanan natin as soon as possible before it is too late. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.